Sa henerasyong ito, siya si Professor Minerva McGonagall sa Harry Potter series. O kaya si Violet Crawley, Dowager Countess of Grantham sa Downton Abbey. Ilan lang yan sa mga hindi malilimutang papel ng British actress na si Maggie Smith sa mahigit 6 na dekada bilang aktres. Gaya ni Wendy sa 1991 film na Hook, striktang madre sa Sister Act at marami pang iba. 2 beses siyang nagka-Oscar, bukod pa sa mga pagkilala sa kanya sa Emmys, sa Tonys, sa Golden Globe Awards at sa BAFTA. Noong 1990, hinirang siya ni Queen Elizabeth II bilang Dame o babaeng Knight. Kinumpirma ng pamilya ni Maggie Smith ang kanyang pagpanaw sa edad na 89 nitong Biyernes. Sa saktong unang anibersaryo ng paglisan ni Michael Gambon, na gumanap na Professor Dumbledore sa Harry Potter. Nagbigay ng tribute ang mga nakasama ni Smith sa Harry Potter gaya na Daniel Radcliffe at Emma Watson, gayon din ang Hari at Prime Minister ng Britanya. Itabi muna ang gadget, lalo na sa mga bagets, dahil may bagong kinagigiliwang sports ang mga chikiting. Yan po ang push biking. We can do this sa pagtutok ni Nico Wahe. Bilis at lakas ang puhunan sa karerang ito ng mga bisikletang hindi pinepedal, kundi tinutulak. Yan ang push biking na sinisikap ng organizers na lalong makilala sa Pilipinas. We wanted them to get active, very well-rounded ang push bike because they use their arms, they use their legs, they know about speed. Ang push bike race ay may iba't ibang competition na nakadepende doon sa birth date ng mga bata na nagsisimula ng 2016 hanggang 2022 o yung mga edad 2 years old hanggang 8 years old. Ang race may pambabae, may panlalaki at meron ding mix. Sa push bike race sa Alabang Muntinlupa, isa sa mga lumahok si Gavin na nahihilig daw ngayon sa push biking. Actually wala pa siya. Gusto na namin mag-push bike yung magiging anak namin. 2 years old and 1 month na siya. Doon lang siya nag-start mag-bike. Tapos, within 4 months, narating niya yung champion na sa national race. Sumali rin si Kian na mula Santa Rosa, Laguna. We want to make sure na mag-bike siya rather than using cellphones, gadget and all. Every race by heat 1 and heat 2 and a final heat. So, if no bracketing, may points yun eh. Kung pinaka-highest points, yun po ang champion. May mga dumayo pang taga-Indonesia at Thailand para lumahok sa karera kung saan parehong magulang at bata ang wagi dahil nakapag-banding at nag-enjoy ang buong pamilya. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Sugatan ang isang ginang at kanyang 2 taong gulang na anak sa Maynila matapos masagasaan at takasan ng tricycle. Nakatutok si Katrina So. Mag-aalas 10 kagabi, nagpunta si Gloria Berlon at 2 taong gulang na anak sa Bilibid Viejo sa Maynila para bumili ng ulam at sigarilyo. Habang naglalakad pa uwi, tinutumbok sila ng isang tricycle. Kaya maya yung tricycle po, ang bilis. Di po namin respect na kami yung tatamaan kasi ganun po siya. Tapos kami naman po papasok. Dumire-diretso ang tricycle at sumampa pa sa bangketa. Hanggang nagulungan nito si Gloria na buhat-buhat pa noon ang anak. Ang nakaangkas na pasahero ng tricycle nahulog. Hanggang sa kinakalagkan niya po ako, sumisigaw po ako, yung anak ko po, yung anak ko, yung anak ko. Yun. Nagtamo ng mga gasgas sa katawan si Gloria. Di rin niya maigalaw ang balikat. Ang kanyang anak may bukol din sa likod at gasgas sa kamay. Ayon kay Barangay Chairwoman Jennifer Lipana Camacho, agad daw binigyan ng paunang lunas ang mag-ina at dinala rin daw sa ospital para agad matingnan. Nagpa-blotter din sa barangay si Gloria, lalo tumakas ang tricycle driver. Makonsensya ka naman po sa amin kung sino ka man. Tulungan mo lang kami sa pampagamot, di ka namin anuin. Kahit tinakasan mo lang kami. Maawa ka naman kung napapanood mo kami ngayon. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras.
Inihayag ni Senadora Amy Marcos na tatakbo siya bilang independent candidate sa darating na 2025 midterm elections. Ito po'y matapos ideklara na kabilang ang senadora sa senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na kinabibilangan ng partido ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Nagpasalamat ang senadora sa pagsali sa kanya sa senatorial slate, pero paliwanag niya, pinilian niyang tumindig na mag-isa para hindi raw malagay sa alanganin ang kapatid na si Pangulong Marcos at para wag daw mag-alinlangan ang mga tunay raw niyang kaibigan. Hindi na nagbigay ng karagdagang detalye kaugnay nito ang senadora. Hindi po pagde-deliver ng parcel, kundi pagnanakaw ng manok ang nakuhanan ng CCTV sa Cebu City. Tumigil sa tabi ng kalsada ang delivery rider na yan at tila nagbasid sa paligid. Pagkatapos ay tumabi siya sa isang nakataling manok, kinuha niya at ipinasok sa delivery box. Mabilis na umiskapo ang suspect na hindi makilala dahil sa suot na helmet. Wala namang nakapansin sa krimen dahil wala raw sa bahay ang may-ari ng manok. Balak ipablatter na may-ari ang insidente. Wala pang Pasko pero may maagang aginaldo na ang ilang fur babies sa Quezon City bilang pagdiriwang sa World Rabies Day. May mga paalala rin ng eksperto sa fur parents bilang pag-iingat. Yan ang tinutukan, hindi kuwahe. Kalmot at kagat ang inabot ni Faye mula sa kanyang alagang pusang si Hoshi. Nasa vet kami, tapos parang kinuhanin siya ng skin sample. Hindi ko nakita na agitated na pala siya or something. Sabi bibigay instructions yung vet, I was petting him. Tapos yun, kinagat niya ako. Mahaba at malalalim daw ang mga sugat. May annual anti-rabies shot naman daw ang kanyang alagang pusa. Pero agad siyang pumunta sa ospital para makasigurado. Yung bite ko daw was category 3. So category 3 dahil dumugo daw, may anti-rabies yung cat ko, indoor cat siya, and he's my cat. So ganun. Kaya lang this bite, sobrang lalim kasi niya. May ibang test pa raw na ginawa sa kanya para masigurong wala siyang nakuwang impeksyon mula sa kalmot ng pusa. Yung Bartonella henselae bacteria test, and that is cat scratch disease naman yun. Wala pa yung result ko doon. Sabi ng Quezon City Veterinary Department, kahit palaging nasa bahay ang mga alaga, hindi dapat makampante ang mga pet owner. How sure are we na hindi marunong gumapang sa ilalim ng gate or hindi marunong tumawid ng gate, lalo kung mapusa ang alaga natin? So we could never take the risk po. Ngayong taon, as of September 14, may 354 rabies cases nang naitala ang Department of Health. Target ng gobyerno na sa 2030, wala nang mamamatay na tao dahil sa rabies. Kaya ngayong World Rabies Day, ipinapaalala sa publiko ang laban kontra rabies. Nakikiusap po tayo at nananawagan sa ating pong mga kababayan to bring your dogs for vaccination. Rabies is fatal, it's dangerous. Ito po ay harmful sa ating mga pets, sa ating pong mga humans. Sa Barangay Bagbag sa Quezon City, mahigit 200 volunteers ang nagsagawa ng malawakang rabies vaccination. Mga kapuso, kasama natin ngayon yung ibang mga volunteer na veterinaryo, mga estudyante at iba pang mga gustong tumulong. Nagbabahay-bahay tayo ngayon dito sa Barangay Bagbag dito sa Quezon City para alokin yung mga pet owners ng libreng bakuna sa kanilang mga aso at pusa. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.